Tinubuan kasi yung tenga ko ng pigsa. Nung pumutok si pigsa, hindi lumabas yung nana, umakyat sa utak. Parang na siya nag-poison, nasa utak. Parang nagkaroon ako ng meningitis. So sabi ng doktor sa akin, kailangan na maoperahan. Kasi pag hindi ako maoperahan, sigurado akong mamatay. Twelve stitches yung tahi ko sa ulo. Tapos dito, 7 sa tenga. Kaya bingi na to. Tapos yung sa krenyo ko, kaya siya parang patay ang kalahating mukha ko. Tapos pag natutulog ako, yung isang mata ko, nakapatay, yung isang mata ko, nakabukas. Naka-confine ako sa 1995 ng September. Bago lang kami kasal. Nung nasa abroad siya, sabi ko kailangan namin ng panggastos. Padala siya na sa akin ng panggastos. Pero hanggang doon na 1 beses lang. Parang okay lang kasi diyan naman yung nanay ko. Diyan yung mga kapatid ko. Sila nandyan lagi sa tabi ko. Tsaka actually, ayaw nila sa asawa ko. Maloko. Meron na siyang nabuntisan. Nag-abroad ako ng 2005 Kuwait. Gigising ako ng 4:30 ng madaling araw. Ang trabaho ko doon is maglilinis ako ng 7 kotse, 5 kubeta, 3, yung duwan niya parang sala. Nagtapos ako ng college tapos magiging katulong lang ako. Sabi ko, di bali na lang magkatulong ako sa ibang bansa, at least medyo malaki yung sahod. What else dito na magtrabaho ka, sasabihin ka pa na maliit na ako, tapos yung tsura ko pa parang hindi kaaya-aya. Minsan nga yung mga tao nga, pagka nagkikwento ko, ay si Lourdes, ganun ang mukha, tabi niya ang mukha, ganyan, narinig ko. Pero although kahit pa medyo masakit, sabi, hindi ako dalawa. In 2007, umuwi ako. Tapos 2008, nag-abroad ulit ako ng Taiwan. Maganda ang ko doon kasi hindi masyadong ang trabaho ko. Ang ko, pagka yung matanda lang na ospital, kung ilang buwan ang matanda sa ospital, hindi ako makakauwi. Lahat yung mga kita ko, lahat yung sweldo ko, pinapadala ko. Umuwi ako ng 2009. Wala na kami nung asawa ko kasi nag-block na siya. Wala nga, zero balance ako kasi walang natira sa sahod ko. Yung pinapadala ko monthly, binibigay niya doon sa anak niya, sa kabilang bata. After nang umuwi ako, stay lang ako ng ilang buwan, naman ako ng Singapore. Nag-aano ako ngayon kay Ate Roslyn. Kasi mga anak ko naman, tumutulong din. Siyempre, kahit pa paano, kinakapos pa rin, di ba? Kasi sa dami ba namin doon. Pero makakasakit survive naman. Gusto ko nga kung wala akong pasok, gusto ko pa rin yung extra income ba. Yung doktor ko, sabi niya, maganda yung acupuncture, sabi niya. Pagka okay ka na, sabi niya, patuloy mo lang yung massage mo, pero yung acupuncture, itry mo din. Noon pa yun magkano pa yun, 800 every session. Sabi ko, hindi ko yan kaya. Saan mo ako paano every session, every click. Tapos sabi ko, kailan kaya ako magka-acupuncture? Hanggang sa tagal-tagal na, hanggang sa nagtrabaho na ako. Ito na lang, nung unang-una na sabi ni Sir Ted na meron tayong alternative medicine. Sabi ko, ano kaya yun? Acupuncture. Nung una puro lang, ito dito lang. Nung dito merong konti lang. Yung pangatlo na, dito na sa mukha na, mayroon na sa ulo.
Ang acupuncture po ay isang modality under sa traditional Chinese medicine na pwedeng complementary sa Western medicine na ginagamitan po ng maliliit na karayom na nilalagay namin sa specific points kung saan ang kada organs ay may specific channels at doon po namin siya ina-apply depende sa kondisyon ng kada pasyente. Upon checking si Lourdes, no, nakita ko yung previous scar niya, no, most probably from the craniotomy. Tapos yung depression dito sa may kanyang anterior ear. Sabi nga niya, nagkaroon siya ng craniectomy at mastoidectomy. We can call it a palsy, which is nerve weakness. No? Pag sinabi mo kasing Bell's palsy, ibang entity yun eh. Infection yan due to a viral infection. Pero meron din mga causes siya na emotional distress or something. Pero yung sa kanya is brain abscess, which is bacterial or fungal by nature, na maaaring dala nung pagkakaroon niya ng brain abscess. Isa pang posibilidad is nagkaroon din ng, kumbaga, complications or end results nung after nung operation niya. Sa kaso po ni patient Lourdes, ang una po namin ginawa is nag-distal muna kami. We started sa body acupuncture and then naglagay kami sa kanyang limbs, sa kanyang paa at sa kanyang kamay. After that, sa second session, we tried na yung palapit na dun sa kanyang face, nag-try na kami, konti lang muna, major points lang muna sa face niya kung saan yung pinaka-concern, like sa mata niya, sa may bandang tenga niya, tsaka sa may cheek. After that, the following sessions, third and fourth, naglagay na talaga kami specifically ng mga facial needles, na which is tinatawag din namin na cosmetic acupuncture. Sa bawat points na pwedeng na-affected ng kaso niya, to encourage flow, circulation, para mabuhay ang mga nerves na affected dahil sa kaso niya. At the same time, mabawasan ng numbness. Dati, bawat salita niya, kumikilib, gumagano-gano yung mata niya. Ngayon, parang parang unti-unting nababanat, ganyan pa yung salita niya, naayos na, unti-unting na-straight. Parang 60 o 70% na maayos na yung mukha niya. Ang laki po talaga ng improvement. Malinaw na siya, maintindihan mo na siya. Nagkaroon na po siya ng confidence sa sarili niya. Naramdaman ko na meron na siyang meron. Kasi manhid. Sabi ko, ay maganda. Sabi ko, meron siyang may reaction. Sabi ko, hopefully, sabi ko, ngawa ang Diyos, maayos ito. Patuloy ka lang punta dito, huwag ka sabi niyo, libre pa to, sabi ko. Yung pinanong ko magkano, 2,000 na persesin ako, Diyos ko po, sabi ko daw, buti na lang, meron talaga ng ganito. Kasi kung wala, Diyos ko, hindi yan. Hanggang sa mamatay na ako, ganito na yung mukha ko. Hindi na mababago. Malaki talagang tulong ng foundation sa mga tao. Gaya na nito yung sa acupuncture. Kung sa 2,000 times 12, magkano yung 24,000, sa kukunin yun. Parang inano talaga ng Panginoon na kinipo ng Panginoon ng puso ni ate na binili siya ng Panginoon para tumulong din. Tuloy-tuloy ko pa rin hanggang sa matapos ko. Iniisip ko na rin na binigay sa akin to ng Diyos, kaya ko. Kahit ngayon kung ano man dumating na problema sa buhay ko, binigay niya sa akin, kaya ko. Sabi ko siguro naman, itong lahat ng mga paghihirap ko, lahat ng mga nangyari sa buhay ko, may ano yan, may katapat, may pagbabago. Thank you. Maraming salamat po. Hindi ko expect. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa kay ate at sa Roslyn Foundation. Nakakatuwa. Sa Roslyn Foundation po, maraming salamat. Kay ate po, ngayon lang po ako nakaranas ng ganito, na maganda, much appreciated yung ginagawa niya sa mapagtulong sa tao. Hindi ko nga ako akalain na sa Roslyn Foundation lang din nakita ko yung alternative na yung acupuncture na yan. Eto dito, parang naramdaman ko yung care ni ate sa mga tao.
Maraming salamat po sa Roslyn Foundation at sa kay Ate Roslyn kasi bukod sa tinulungan niya na ako, tinulungan niya ako na binigyan ng pangkabuhayan, tinulungan niya ako sa acupuncture ko at tinulungan din niya ang sarili ko na makabangon. Maraming salamat po kay Ate Roslyn at sa Roslyn Foundation.